Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang makamay, kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis at siya din ang walang mantsa, walang dungis, at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinuko nitong huling kapanahunan, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang panatuntunan, Pastor Lahi Live. At isang mapagpalang gabi din sa ating Vice President. So the kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified a word above all thy name. Wala pong iba, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilaw at sa kanilang buong pamilya. At binabati ko rin ang ating First Division Pastor, Pastor Noriel Namukatkat and family. At sa aking mga kapatid dyan sa Davao, Brother Michael and Golden Ray, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, kay sa ating legendary organist, Brother James Pasanting Beloy Jr., kasama ng kanyang mahal sa buhay at sa buong pamilya. At sa ating Second Division Pastor at Elder Eli Gulyas dyan sa San Francisco, binabati ko ng isang mapagpalang gabi kasama ni Sister Myra and family. Sa ating Second Division Pastor, Pastor Alex Roidas, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Roidas at sa buong pamilya. At sa lahat ng mga pastors and elders dito sa Division 2, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa ating Third Division Pastor, Pastor Marcos Turiba, Licensed Pastor Marcos Turiba, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Virginia Turiba, my verse is watching. Kasama ng inyong buong pamilya at sa lahat ng mga pastors and elders sa Division 3. At sa ating 4th Division Pastor, Pastor Joseph Salig, kasama ng inyong buong pamilya, kasama sa inyong mahal buhay, Sister Flor de Lisa Salig. At sa inyong buong pamilya, sa lahat ng mga pastors and elders sa Division 4. At sa ating 5th Division Pastor dyan sa Palawan, mayad na gabi, ganinong tanan, Pastor Nestor Manga, kasama ng iyong mahal sa buhay, sa inyong buong pamilya, at sa ating sa Bukana, Lido, Palawan, sa ating Pastor John, Pastor Jason De Leon, isang mapalang gabi, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Elves, at sa inyong buong pamilya. At sa ating headquarters dyan sa Palawan, Mother Bing, Neves Bara, kasama ni Elder Munding Bara, at sa buong family. And kay Nanay Dulce Dagasin and family, kay Elder Rumbay Nablian family. At sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi, Elder Rolando Alcantara, kasama ng iyong buong pamilya at sa laging updated especially kay Sister Susan Martinez Alcantara at sa lahat ng nandyan ngayon sa Nangalaw, Linapakan, Palawan. Diyan naman po mga kapatid sa Undoy, Ibahay, kay Nanay Esther Tinasas and family. At dyan naman po sa Batangas, Lipa, Batangas, kay sa ating mahal na nanay, Sister Irma Hinita, at sa buong family, kay Pastor Joseph Fonte, at kay Sister Adela Fonte, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, sa ating mahal na nanay, Nanay Yole Fonte, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat ng inyong kapitbahay ngayon, kay Sister Jennifer Mahapafautrao, kay Sister Patricia Matining, kay Brother Renante Fahutrao Malarayap, at sa lahat ng konsehal, kapitan, sa lahat-lahat ng nandyan na nakarinig sa palantuntunang Pastor Lahi Live. Isang mapagpalang gabi. At dyan naman po mga kapatid sa Tondo, Maynila, sa aking mahal na kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama ng kanyang mabait at mapagmahal, maganda, na mahal sa buhay, Sister Merafil Garupa Cabrito, Guapa Kabasag, kasama ni Jolan, John Lloyd Cabrito, na pinakagwapo dyan sa Tondo, at kay Sister Ali na pinakamaganda dyan sa Tondo, at kay Ken Brian at kay Miracle, at sa aming panganay kay Kuya Jojo Yukada, isang mapalang gabi Kuya, kasama ni Sister Mary Rose, pinakamabait, masipag at maganda remoto, at sa inyong buong pamilya. Sa mapapalang gabi po sa inyong lahat. At dyan naman po sa ibang bansa kay Sister Summer Bell Hart, at sa kanyang pamilya dyan sa Baliangaw, sa Garcia family, at kay Sister Nels and Elder Dodo Alabastro. Isang mapalang gabi at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po mga kapatid sa Bahrain, kay Sister Annalyn, Sister Annabel. At sa Singapore, nakauwi na, Sister Claire Barigmen,
At dyan naman po mga kapatid at dyan din sa Singapore kay Sister Jen Akalain. Isang mapagpalang gabi po. At dyan naman po sa Cebu sa ating Uncle George Mendez. At kasama ni Ate Bibi Hirona. At nandyan din si Sister Els Makiling at Brother Glenn Makiling. At kanilang mabait at magandang anak kay Sister Aliyah Makiling. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lai Live, magandang gabi po. Happy Thursday sa ating lahat. So, mga kapatid, kumusta ang araw ninyo? Ang dami nating dapat ipagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na tayo'y nagkita-kita na naman muli sa Pastor Lai Live. So, binabati ko rin ang aking butihing ina, ang aking mahal na ina, si Sir Mila Buntilaw. So, Nanay Dulce the cousin dyan sa Aburlan. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga viewers. Isang mapagpalang gabi po, Nanay Dulce kasama ni General Ruben the cousin. Sister Princey Kate Pasana, magandang gabi po, mahal na Sister Cherry Dabra Israel. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Sister Princess. Brother Raymar Dohilag. Magandang gabi po sa lahat na atigit sa bugtong at buhay ni Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamapariyan sa lahat. Amen po. Magandang gabi sa iyo, Brother Raymart. Nanay Ole Fonte, magandang gabi po, Sister Cherry Dabra Israel. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Nanay Ole Fonte. Brother G-Boy, magandang gabi, mahal na Dabra Israel. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Brother G-Boy. Sister Jidel May Tayrosa Gama. Magandang gabi po, mahal naming Sister Dabra Israel. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Sister Jidel May. Nanay Dulce, sabi niya, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng kapatiran, lalo na sa ating mahal na Sister Dabra Israel. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Nanay Dulce, the cousin, nakapanood na lagi si Nanay Dulce sa ating live, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, birthday ni LB Carontan sa aking kapatid na bumabati dyan, Brother Michael. Birthday ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV Kabasag. Happy birthday pala, Sister Elves. Sana'y bigyan ka pa ng mahabang buhay ng bugtong at buhay na Diyos, ng mapaglingkuran mo pa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Happy birthday once again. So mga kapatid, pinapasalamatan ko rin at pinabati ko rin yung mga kasamaan ko dito. Ang ating sekretary sa kaharian, Sister Elena Neri, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Elder Eli and Sister Shama, at sa aking mga pamangkin, at sa aking kapatid, na masarap magluto, Sister Michelle Kabasag, kasama ng kanyang mga anak, Sister Yuna and Brother Ryan, at sa ating Back to Christ Apologies, Commander Atsa, sa mapagpalang gabi sa ating lahat. At sa ating intro voice kanina, Sister Sheena Labad, at kay Elder Leomar Hakama, sa ating legendary organist, Brother Christian Luis Neri. So mga kapatid, binabati ko kayong lahat ng isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal ko, mga kapatid. So, ang ating pag-uusapan ngayon, but as always, lagi ko sinasabi, bago mag-umpisa ang ating live ngayon, ay inanyayahan ko po kayong manalangin sa inyong isipan. Silent prayer, kung marami kayong kasama, pero kung kayo lang, pwede kayong lumuhod at manalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Hingin nyo ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos na magpapaintindi sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Alisin po natin lahat ng puot, kalit, sungit, inggit at ngit-ngit sa ating mga puso, mga kapatid. At buksan po natin ang ating mga puso para sa salita ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na espiritu. So ating pag-uusapan, mga kapatid, ay patungkol sa talinghaga kasi Huwebes tayo ngayon. So tungkol sa talinghaga, ito yung pag-uusapan natin for tonight. Paano maipapakita ng isang maliit na buto at isang nakatagong sangkap ang makapangyarihang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Paano ba? Paano po maipapakita ng isang maliit na buto at isang nakatagong sangkap ang makapangyarihang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Ang ating power verse, mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 31 to 33. So there are two parables that we will be studying together tonight, as they are both short parables. Bakit ko siya pinagsabay? Yung parable po ng mustard seed at parable ng leaven. So bakit ko siya pinagsabay? Kasi short parable lang po siya, mga minamahal ko, mga kapatid, at pareho silang may connection. Kagaya na lang po ng talinghaga na pinagsabay natin, yung the lost sheep and the lost coin na pinagsabay natin. Sister Nita Batian, manang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel, sa lahat ng nanonood ng Pastor Live at higit sa lahat
sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Alikem. Alikem Shalom. Sister Ninita Bation, kasama ng iyong masaboy, aking agaw, Elder Nelson Bation, at sa inyong buong pamilya. So mga kapatid, pinagsabay natin ang talinghaga patungkol sa mustard seed and the leaven. So let's start with focusing on the first parable. Mag-uumpisa tayo sa unang talinghaga, the parable of the mustard seed. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Matthew chapter 13, verse 31 to 32. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. So ito yung una nating pag-uusapan patungkol sa talinghaga ng buto, binhi ng mustasa, mga minamahal ko mga kapatid. So what do we understand about the mustard seed from the parable? Ano ba ang naintindihan natin patungkol sa buto o binhi ng mustasa, mga kapatid, dito sa talinghaga na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? It is the smallest of all seeds. So ang buto po ng mustasa, mga kapatid, ito yung pinakamaliit na buto sa lahat ng mga klase ng tanim, sa lahat ng mga buto, mga kapatid. Kung nakakita kayo ng sesame seeds, mas maliit pa dyan. Parang kapiranggot lang, mga kapatid. Sobrang liit. So the mustard seed, mga kapatid, is indeed a very small seed. Alam mo ba yung measurement niya? It's around 1 millimeter ang diameter. Ganun po kaliit, mga kapatid. Mas maliit pa sa munggo, mas maliit pa sa sesame seeds. So, ngunit kapag ito ay lumaki, ito ang pinakamalaki sa lahat ng mga halamang gamot. Okay? Herbs siya, nabilong siya sa herbs. Nabilong siya sa halamang gamot, ang mustard seed. So, it actually grows. Lumalaki siya. Siya ang pinakamaliit, pero pag tumubo naman, isa siya sa pinakamalaki. Isa siya sa pinakamalaki sa mga halamang gamot. So from such a small seed, nanggaling po sa pinakamaliit na buto o pinakamaliit na binhi, it grows to something so large. Tumutubo po ito ng pinakamalaki to the extent that na kahit ang ibon, mga kapatid, ay sumisilong sa kanyang mga sanga. So ganun po siya kalaki, mga kapatid. Kaya hindi ito isang maliit na puno. Other facts, mga kapatid, about the mustard seed becoming a tree. Ang ibang katotohanan patungkol sa mustasa, mga kapatid, sa buto o sa binhi ng mustasa na lumalaki na parang na punong kahoy, it takes, tandaan nyo ito yung inote ninyo, it takes about 8 to 10 days to germinate. So, pag tinanim mo yung buto ng mustasa, mga kapatid, tutubo siya around 8 to 10 days. Nag-umpisa nang mag-germinate, tumubo. And it takes about 80 to 95 days. Or around 3 months to become a full tree. So, grabe ang bilis ng pag-grow ng mustard seed. Ang bilis ng pagtubo, paglago, mga kapatid, ng buto ng mustasa. Pag tinanim mo yan, 8 to 10 days, tutubo na yan. Tapos pagdating ng 80 to 95 days, nagiging puno na siya, mga kapatid, which means it must grow very rapidly. Napakabilis ng kanyang paglago. Napakabilis ng kanyang pagtubo, mga kapatid. Something about the kingdom of heaven can take place quickly. So, let's continue our study. How about the second parable? So, binigyan ko lang muna kayo ng idea sa tulong ng banal na espiritu patungkol sa buto o sa binhi ng mustasa. Ang binhi ng mustasa ang pinakamaliit na buto sa buong sanlibutan. Pero pag tumubo, mga kapatid, isa siya sa pinakamalaking halaman na gamot. Within 80 to 95 days, nagiging full tree na siya, nagiging punong kahoy na siya. So how about the second parable? Matthew chapter 13, verse 33. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinalita niya sa kanilang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa libadora, na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurang lahat. So, leaven, mga kapatid, ang libadura is a substance
that is put into dough. Alam mo yung dough, mga kapatid? Na yung dough, mga kapatid, kung lalagyan mo, ang modern name ngayon is yeast. Ang dough, mga kapatid, pag nilalagyan mo ng yeast, ay tumutubo. So, iba po yung harina sa dough. Okay, yung harina is dry ingredient siya. Ang dough, mga kapatid, is a combination of the mixture of the flour and the liquid. Okay, ang dough, matatawag siyang dough pag pinagsama mo na yung harina at yung liquid. Water ba o gatas? Depende. So, we know, mga kapatid, that today, yeast, siya po ay pampatubo sa, anong tawag niyan? Sa tinapay. Diba? Pero pag tayo po'y gumagawa ng gluten, hindi na po natin nilalagyan ng yeast yan. Hinahayaan lang natin ng ilang oras para tumubo, mga kapatid. Hinahayaan lang muna, binababad natin. Bukas na natin niluluto. Pero pag once gumagawa ka ng tinapay, kailangan mo lagyan ng yeast, ng libadora, mga kapatid, para ito ay tumubo. Yung tinapay ay tumubo, mga kapatid, lumalaki pa, nag-double pa yung size ng dough. So, alam nyo ba, the standard time for yeast dough to rise is typically 1 to 3 hours. Yun ang standard time, mga kapatid, sa cooking at warm room temperature. So, nilalagay yung yeast, mga kapatid, sa dough. Ang dough, pinag-combine ng harina, yung pinagmasa na ba, na harina at nilagnagan na ng tubig. So, dough kung tawagin yan. So, nilalagay yan sa warm room temperature, around 24 to 27 degrees Celsius. So, until it has visibly doubled in size. Diba? Pag gumagawa ka ng tinapay, ibababad mo muna, hayaan mo muna, tatakpan mo muna siya. Ang gamitin mo is cotton ba or yung plastic ba hanggang sa mag-doubled ang size pag nilagyan mo ng yeast. Nilagyan mo pang patubo. So, but this yeast, mga kapatid, put into 3 measures of meal. Ano yung sinabi kanina sa versikulo ng Matthew chapter 13 verse 33? Ay tulad na kinuha ng isang babae, tinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurang lahat. So, ang measurement, mga kapatid, how much is 3 measures? So, ang 3 measures, mga kapatid, ang isang measure, isang tablespoon, depende. Isang tablespoon, isang teaspoon, isang cup ng measurement ay equivalent po, mga kapatid, ng 14 liters of flour. 14 liters, ang liters of harina or 14 kilograms ng harina. Okay? So, sinabi doon, 3 takal. So, 3 measures, mga kapatid, is equivalent to 42. Kasi 14 liters, mga kapatid, equals to, ang 3 measures equivalent to 42 liters of flour. So, ang 42 liters of flour, mga minamahal ko, mga kapatid, dinalagyan ng 3 measure. Depende, tablespoon o cup ba ang ginagamitan na measurement. So, this is a lot of dough. Sobrang dami ng minasa na harina, mga kapatid. So, tapos ilan lang yung nilagay na yeast. But, ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, ang libadura na inilalagay sa 42 na litro ng harina ay may kakayahan pa ring makaapekto sa bawat bahagi ng 42 liters ng masa para tumaas ito. So, ganun po ang impact ng yeast, mga kapatid, doon sa dough. Para tumubo ang dough, mga kapatid, combination of flour and liquid mixture, yung minasa na harina. So, kahit sobrang liit lang ng yeast, mga kapatid, na nilalagay, ay malaki ang epekto niyan sa dough. Tumutubo siya, nag-double pa in size. So, something that is so small is able to make an impact on something so large in such a short amount of time. So, yung maliit na yeast, mga kapatid, na nilalagay ay malaki ang impact at nagiging malaki din sa kunting panahon lang, sa kunting oras lang. So, sa mas maikli pa kaysa sa pagpapatubo ng buto ng mustasa sa isang puno. Kasi itong leaven, mga kapatid, itong yeast nilalagay natin, standard time na mag-doubled in size ang dough is 1 to 3 hours lang. Pero itong buto ng mustasa, pag tinanim mo, umpisa siyang tumubo, mga kapatid, 8 to 10 days. Okay? Tapos, nagiging full tree siya 80 to 95 days, almost 3 months. Okay, 3 months, around 3 months.
But itong dough, mga kapatid, pag nilagay mo yung yeast, ay 1 to 3 hours lang nakakita ka na ng resulta. So, ang tanong dito, what do we find in common about both these parables? Ano ba ang nakikita nating common sa dalawang talinghaga na ito? So, parehong inilarawan po ang kaharian ng langit. At parehong nagpapakita kung paano po ang isang maliit na bagay ay maaring lumago ng napakabilis. Pareho yan, mga kapatid, sa talinghaga na ito. Okay? Yung buto ng mustasa, tinanim, mabilis ang kanyang pagiging full tree, 3 months lang. Okay? Yung yeast, mga kapatid, nilagay mo sa dough, oras lang, tumutubo na yung dough, mga kapatid. And what else the kingdom of heaven connected to? Luke chapter 17, verse 20 to 21. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 17:20 hanggang 21. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Fariseyo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So where is the kingdom of heaven? It is within us. Sa ating mga puso, mga kapatid, the kingdom of heaven is not always talking about heaven up there. Kung mabanggit man ang kaharian, mga kapatid, hindi laging kaharian yun sa langit ng mga langit. But sometimes, it illustrates, mga kapatid, how a person can be ready na maging handa. Ang isang tao ay maging handa para sa makalangit na kaharian and for the preparation for the second coming. Alam niyo, mga kapatid, mayroon pong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos dito sa lupa. Okay, ang kaharian dito sa lupa na sinasabi ng propesiya ni Propeta Daniel, sa Daniel chapter 2 verse 44 to 45, that God's kingdom, crushing all others, mga kapatid, and standing forever. So mayroon pong kaharian ang bugtong at buhay na Diyos dito sa lupa, mga minamahal ko, mga kapatid. Do you remember? Nung ipinako siya doon sa kalbaryo ng cross, anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? It is done. It is finished. Yung kaharian, yung dominion, authority, and power na naagaw ni Satanas during the time of the Garden of Eden, naagaw ni Satanas doon kay Adan at kay Eva kasi binigyan ng authority, dominion, si Adan, mga kapatid, na siya ang mamahala sa Garden of Eden. Kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Binigyan siya ng bugtong at buhay na Diyos, pero dahil pumasok ang kasalanan, anong sinabi, mga kapatid, ng Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So it means, mga kapatid, that dapat hanapin nyo muna, seek, mga kapatid. Translate pa natin sa Tagalog. Hanapin nyo muna ang kaharian at katwiran because nawala po itong kaharian at katwiran during the time na nagkasala si Adan at si Eva. Nawala ang katwiran, that's why nakita nila na pareho na silang hubad. But nung nandun pa ang katwiran ng bugtong at buhay na Diyos, hubad sila, pero pareho silang inosente sa kanilang kahubaran. Hindi nila alam because of God's righteousness na isinuot sa kanila. Nawala yun, mga kapatid, nung panahon na inagaw ni Satanas. Na-topic ko na to sa inyo. Nung panahon na sa panahon ni Job na akyat baba si Satanas sa langit, mga kapatid, dito sa lupa, dahil ang bitbit niya na authority ay yung naagaw niya sa panahon na pumasok ang kasalanan doon sa Garden of Eden. But, at that time na ipinako ng bugtong at buhay na Diyos, nagsakripisyo sa kanyang buhay, doon na niya nabawi ang kaharian na naagaw ni Satanas, mga kapatid, authority and power. Kaya sinabi sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, ang lahat ng kapamalaan sa ibabaw ng langit at lupa ay nasa akin na. Yun ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Mayo kayo at bautismo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, nabawi na ng bugtong at buhay na Diyos ang power and authority na naagaw ni Satanas. So, na-establish niya ang kaharian, mga kapatid. Na-establish niya ang kaharian. So, mayroong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos dito sa lupa, mga kapatid. Ano sinabi ng Revelation 11? At ang sanlibutan ay naging kaharian ng ating bugtong at buhay na Diyos. It means,
Yung kaharian na pinadala ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang sugo, na una, Father Lahi, panawagan back to Christ, at sa pagbabalik sa espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, Pastor Lahi, ito yung bitbit niya, kaharian at katwiran, mga kapatid. Ang kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos without boundary. Hindi katulad, mga kapatid, dyan sa Texas and Mexico. Okay, hindi ka pwede lumagpas kung taga Texas ka, hindi ka pwede lumagpas sa Mexico. Ano lang yung boundary niyan, mga kapatid? Hindi ka pwedeng lumagpas. So, mayroong boundary, mga kapatid, sa bansa, dito sa atin, literal na nation. But, ang kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos without boundary. Wala po itong boundary, mga kapatid. Kung ikaw ay taga-ibang bansa tapos tumanggap ka sa mensahe ng bugtong at buhay patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos, automatically, mga kapatid, naging kaparte ka na sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos. So, ganun po ang kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos. Spiritual kingdom, yung kaharian na sa ating mga puso, mga kapatid. Pero, meron talagang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutan. At ito ang kanyang babalikan, mga kapatid. Yung kaharian dito sa lupa at kaharian sa langit sa pagbaba ng bugtong at buhay, magsasalubong yan, mga kapatid. Kaya nga, hinanda tayo, mga kapatid. That's why, ano yung prayer na tinuro ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga disipulo? Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, thy kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian. So, dumating na, mga kapatid, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At ito na, mga kapatid, pinadala ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang sugo, Pastor Lahi. Walang iba, ang kaharian at katwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, also, mga kapatid, tumutukoy po ito sa heart preparation and how our citizenship into the kingdom of heaven is really decided within us and not so much anything external. So, dito po yan sa puso. That's why tumitingin ang bugtong at buhay ng Diyos sa ating mga puso, hindi sa panlabas. Kasi maraming mapagkunwari, marami po, mga kapatid, ang nagpapanggap, pero ang totoo pala sa kanilang puso ay sobrang layo, mga kapatid. Sabi nga ng bugtong at buhay ng Diyos, grabe kayo magparangal. Pero ang mga puso ay malayo sa bugtong at buhay ng Diyos. So, dito sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, tinatawag tayong kingdom citizen. Wala pong member dito. Kingdom citizen po ang tawag sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi, ang citizenship natin ay hindi dito, mga kapatid, sa makamundo, kundi para sa langit ng mga langit. Kaya tinatawag tayong kingdom citizen. Puri na bugtong at buhay ng Diyos. So, coming back to the parable of the mustard seed, what does the mustard seed, mga kapatid, represent? Luke chapter 8 verse 11, puri na bugtong at buhay ng Diyos, now the parable is this, the seed is the word of God. So, the mustard seed represent the word of God. So, ang buto o binhi ng mustasa ay tumutukoy o nagrepresenta sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. First definition. First meaning. So, ano pa? What else can it represent? Ano pa? Galatians chapter 3 verse 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Galatia 3:16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi, naggaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa iyong binhi na si Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the mustard seed, mga kapatid, o ang buto ng mustasa, represent our Lord Jesus Christ and the work, mga kapatid, that He wishes to perform in our hearts today. Ano yung una? Word of God. Then, ano pa ang nirepresenta, mga kapatid, ng mustard seed? Ang bugtong at buhay ng Diyos. And how about the leaven? Okay, what does the leaven or libadora na nagrepresent? The yeast, mga kapatid, has a catalytic effect or nagtitrigger, mga kapatid, sa reaction on the dough. The dough, mga kapatid, combination of the flour and the mixture of the liquid and the flour, harina at saka tubig or gatas ang nilalagay. Na ito po ang nagpapatubo, mga kapatid, in a very short amount of time. Ano sa Biblia ang may ganitong uri ng epekto? Psalm 119 verse 25. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Psalm 119 verse 25. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the Bible has the ability to speed something up,
to quicken. So, ang banal na kasulatan may abilidad siya para madaliin, mga kapatid. So, the leaven can also represent the Word of God. Kasi ang leaven, ang libadura, mga kapatid, ginagamit siya, ang yeast, ginagamit siya, nilalagay siya sa dough. Sa dough, So, 1 to 3 hours, tumutubo na, mga kapatid, yung dough, doubled in size. So, ang banal na kasulatan, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok, buhayin mo ako ayon sa iyong salita. So, ang banal na kasulatan has the ability to speed something up. So, the leaven can also represent the Word of God. Matthew chapter 16, verse 6 and 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 16, verse 6 and 12. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mangag-ingat at magsipangilag sa libadora ng mga Fariseo at ng mga Sadusyo. Nang magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadora ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at ng mga Sadusyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, anong purpose ng libadora? Idagdag para tumubo ang dough. So, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, kayo'y mag-ingat at magsipang ilag sa libadora ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. So, ang libadora na ito na binanggit ng bugtong at buhay na Diyos ay masamang libadora. So, it is the bad doctrine of the Pharisees. So, pinag-uusapan dito, dagdag sila sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, nagdagdag sila ng mga ritual. Mas lalong pinapabigatan nila ang mga tao patungo sa kaligtasan. So, nagdagdag sila, mga kapatid. So, leaven is doctrine. Yung libadura ay doktrina which is also connected to the Bible. Ang doktrina, ang libadura ay doktrina na konektado din sa banal na kasulatan. In this case, it is a bad connotation. But in the case of the parable we are studying, mga kapatid, it is put in a positive light. So, ang pinag-aaralan natin na leaven, mga kapatid, patungkol sa kaharian ng langit, talinghaga ng bugtong at buhay ni Diyos. So, it means, it is a good doctrine, good teaching, ang talinghaga ng bugtong at buhay ni Diyos. Pero doon sa sinabi niya, na wag mag-ingat tayo sa magsipag-ilag tayo sa libadura ng mga Pariseo, yung dagdag, mga kapatid, na pinapahirapan nila ang mga tao tungo sa kaligtasan. So, maraming ritual na dapat gawin. Maraming dinagdag mga human tradition, mga kapatid, na wala na, mga kapatid, na hindi naman related na sa iyong kaligtasan. So, however, leaven can also represent something else as well that has quickening effect. Let's go to John chapter 6, verse 63. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, leaven can also represent the Holy Spirit and His work upon your hearts. So, ang libadura, mga kapatid, nagrepresent siya ng banal na Espiritu at yung pagtatrabaho niya sa ating mga puso. Pansinin dito na kung ano ang nagbibigay buhay ay hindi lamang ang Espiritu bagaman. Hindi lang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. The Bible says that the words that our Lord Jesus Christ spoke were spirit and life. Ang sinasalita ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, what does it mean? So, the Word of God cannot be disconnected from the work of the Holy Spirit. So, ang salita po ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po pwedeng ipaghiwalay sa trabaho po ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 6 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ephesians chapter 6 verse 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, helmet of salvation, the sword of the Spirit, at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, the Word of God cannot be disconnected from the work of the Holy Spirit.
combine yan. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay yung salita ng bugtong at buhay na Diyos at yung trabaho ng banal na Espiritu, mga kapatid. So we see, leaven, mga kapatid, yung libadora representing the Word of God and also the work of the Holy Spirit. Ang libadora, ito yung nagrepresent sa salita ng bugtong at buhay na Diyos at sa pagtatrabaho ng banal na Espiritu. So both working together to perform this strong work upon our hearts. So parehong magtatrabaho. Salita ng bugtong at buhay na Diyos, banal na Espiritu. Hindi mo pwedeng ipaghiwalay yan. So combine yan silang dalawa, mga kapatid. Salita ng bugtong at buhay na Diyos, binasa mo, tapos sino ang magbabago sa iyong buhay? Ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. So, both the mustard seed and leaven, mga kapatid, represents the Word of God working upon our hearts. So, pareha itong talinghaga na ito. That's why pinagsabay ko na kasi pareho sila. Short parable lang, pareho sila na nirepresent ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Na nagtatrabaho dito sa ating mga puso. In the case of the mustard seed, it is also our Lord Jesus Christ in us. And in the case of the leaven, it is the Holy Spirit abiding in us. So dito sa mustard seed, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos nandito sa atin. At dito naman sa case ng lebadora, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. So which means, mga kapatid, it is God dwelling in us. Pareho. Ng bugtong at buhay na Diyos ay nananahan sa ating mga puso. So ang pagkakaroon ng salita ng bugtong at buhay na Diyos na nananahan sa ating mga puso ay pagkakaroon din po mismo. Pagkakaroon ng bugtong at buhay na Diyos mismo sa ating mga puso. Okay? Kung mayroon kang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong puso, mga kapatid, ay nagkakaroon ka rin ng bugtong at buhay na Diyos sa iyong puso. Because, lagi ko sinasabi, the Word of God ay hindi siya pwedeng i-disconnect sa work ng Holy Spirit. Remember, mga kapatid, what else did we see in the parable of the mustard seed and leaven? Ano pa ang nakikita natin sa talinghaga ng buto o binhi ng mustasa at ng libadora, mga kapatid? Ano pa? Ang tanong, was it a slow growth or fast growth? Mabagal ba ang pagtubo, ang paglago? Or mabilis ang pagtubo o mabilis ang paglago? It was fast. Mabilis. One took a few months, another took just minutes or hours. Yung buto ng mustasa, umaabot siya ng few months, 3 months, para mag-full tree na siya, maging punong kahoy. But itong yeast, mga kapatid, itong libadora, pag nilagay mo sa dough, ay minutes lang or hours, mga kapatid, tumutubo na siya. So when the Bible is put into our hearts, mga kapatid, it begins to immediately work. Pag once inalaw natin na papasukin natin ang salita ng bugtong at buhay habang tayo ay nagbabasa sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, automatic, mga kapatid, immediately nagtatrabaho yung banal na Espiritu sa iyong buhay. We don't need to wait for years, mga kapatid, for change. The change can take place immediately. Maraming example sa banal na kasulatan. Remember, Saul of Tarsus? Sino si Saul of Tarsus? Saul, mga kapatid, of Tarsus, walang iba kundi si Apostle Paul. Before siya naging Apostle Paul, before siya naging apostol ng bugtong at buhay na Diyos, si Apostle Pablo, ay naging Saul of Tarsus muna si Apostle Paul. Taga-usig ng mga Kristiyano. So while on the road to Damascus, mga kapatid, to persecute Christians, ang bugtong at buhay na Diyos binulag si Saul. Saul pa siya, hindi pa siya Pablo. Okay? 3 days and 3 nights, mga kapatid. Then, after this encounter, mga kapatid, instantly, na-transform po si Apostle Paul, na-transform si Saul, mga kapatid, na dating murderer, na dating mamamatay tao, to missionary. Ganun ka-instant, mga kapatid, ang transformation. Kasi nga, mga kapatid, na-experience niya ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, nauna ang banal na Espiritu bago ang kanyang pagbautismo. Mayroong mga ganong senaryo. So, instant, mga kapatid. Nakita niya ang bugtong at buhay na Diyos sa vision. Instant, mga kapatid, na binago. Tinanggap niya, mga kapatid. Alam mo,
madali lang magtrabaho ang banal na Espiritu sa ating mga puso kung willing po tayo mga kapatid na magbago. Pero kung ayaw mo magbago mga kapatid, doon mahirapan kasi nagre-resist ka eh. Nagre-resist ka sa Holy Spirit mga kapatid. So mahirap baguhin yung mga taong ayaw magbago. Madaling baguhin ng banal na Espiritu yung mga taong willing at handang magbago. You see? Si Apostle Paul, mga kapatid, na dating taga-usig ng bayan ng mga Kristiyano, ay ngayon, mga kapatid, the greatest Christian who ever lived, mga kapatid. Ang daming nasulat ni Apostle Pablo. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Sino pa? Zacchaeus. Zacchaeus was a wealthy, corrupt chief tax collector. Si Zacchaeus ay isang mayaman, pero corrupt siya, mga kapatid, na isang pangulo ng mga maniningil ng buwis. Tinanggi siya, dinecline siya, ayaw, pati mismo ang mga Hudyo ayaw sa kanya. But our Lord Jesus Christ, para na narinig niya na dadaan ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kasi, di ba naminsahe ko na ito sa mga previous na mga talinghaga na pinag-uusapan natin. So si Zacchaeus, mga kapatid, ay sobrang pandak ni Zacchaeus. So ang ginawa niya, para makita niya ang bugtong at buhay na Diyos, kasi controversial ang bugtong at buhay na Diyos noon, mga kapatid. Very controversial. Nanggaling ng mga may sakit. Lahat mga milagro. Maraming pinakita ang bugtong at buhay ni Diyos. So, si Zacchaeus, marinig niya na pupunta, dadaan ang bugtong at buhay ni Diyos. Hindi niya makita, umakyat siya sa sycamore tree. And then, yung gusto lang, intention lang ni Zacchaeus, makita lang niya ang bugtong at buhay ni Diyos. Pero, alam ng bugtong at buhay ni Diyos, bago pa dumaan, bago pa pumunta ang bugtong at buhay ni Diyos, alam na niya ang puso ni Zacchaeus. So, tumingala ang bugtong at buhay ni Diyos at pinababa niya si Zacchaeus para pumunta sa kanilang bahay. Yun lang ang ginawa ng bugtong at buhay. During na kumain na sila mga kapatid, walang any conversation na sinabi ang bugtong at buhay ni Diyos. Pero, nung intensyon ni Zacchaeus na makita lang niya ang bugtong at buhay ni Diyos, tapos sobra ang binigay, sinamahan pa, pumunta pa ang bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang bahay, na kahit sinong mga Hudyo walang gustong pumunta sa bahay ni Zacchaeus kasi nga, mapanlin lang, isa siyang tax collector. Dinodoble niya ang paniningil ng buwis. So, nung nakita niya ang bugtong at buhay, pumunta sa kanilang bahay, mga kapatid, walang conversation na mabasa ka dyan sa conversion ni Zacchaeus. But ang Holy Spirit, dahil tinanggap niya ang bugtong at buhay sa kanyang puso, ang Holy Spirit, hindi nahirapan, mga kapatid, na ma-convert, ma-transform immediately si Zacchaeus. Zacchaeus immediately repented. So, ganun po, pag willing tayo magpabago sa banal na Espiritu, babaguhin tayo, mga kapatid. Hindi na, alam mo, mismo ikaw, mabibigla ka na lang. Kung kahapon lang, pangit ugali mo, ngayon mabigla ka na lang na mabait ka na, mapagbigay ka na. Kasi, you are willing, mga kapatid. Handa ka na baguhin ng banal na Espiritu. Pag nire-resist mo ang banal na Espiritu, kahit ilang buwan, mga kapatid, hindi ka talaga mahirapan. Kasi, nire-resist mo, nilalabanan mo ang banal na Espiritu. And sometimes, hindi natin alam, nagkakasala na tayo sa Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Pag mayroong conviction ng Holy Spirit, tapos hindi mo pinakinggan, ay mga kapatid, sometimes nagkakasala tayo sa Espiritu. Mas okay pa daw na magkasala ka sa laman, mapapatawad pa, pero pag sa Espiritu na, unforgivable sin. So, si Zacchaeus, immediately, nagrepent. Sa anong paraan? Sabi niya sa bugtong at buhay niya, kahit kalahati na aking kayamanan, ibabalik ko. Ay ibibigay ko sa mga mahirap, at kung mayroon man akong nalinlang, tinagdagan ko ang kanilang mga tax, ay ibabalik ko ng kwadro. 400%, mga kapatid. Yun ang sinabi ni Zacchaeus. So immediately nagrepent si Zacchaeus nung tinanggap niya ang bugtong at buhay ni Diyos. Yung eunuko, mga kapatid, sa Ethiopia, di ba, in the book of Acts, si Apostle Philip, mga kapatid, was led by an angel to an Ethiopian official who was reading the prophet Isaiah. Yun yung panahon na natanggap na nila ang unang ulan. Nag-teleport na lang, mga kapatid. Yung nag-guide sa kanila, Holy Spirit, ang angel. So, pinapunta siya doon, mga kapatid, kung saan nagbabasa ang eunuko ng book of Isaiah. Hindi niya maintindihan Ang binabasa niya patungkol sa kaharian. So, hindi niya maintindihan. So, pinadala ng bugtong at buhay na Diyos si Felipe. Teleport yun biglaan. Pinadala ng bugtong at buhay si Felipe doon sa eunuko. Pinaintindi ni Felipe sa eunuko, at agad-agad
Wala nang pagdalawang isip. Nung nakita niya, sabi niya, may tubig dito, bautismuhan mo na ako. So immediately mga kapatid, dahil tinanggap niya, nagbabasa siya ng salita ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ang Holy Spirit hindi na nahirapang nagtrabaho sa kanyang puso. So agad-agad mga kapatid, nakita na ng tubig, agad siyang nagpabautismo. And then pagkaaho niya mga kapatid, wala na si Felipe kasi nga nagteleport na. Doon naman nagpunta sa ibang lugar. So agad-agad mga kapatid, ang conversion, ang pagbabago. Because he is willing. Pag ikaw ay willing, madali lang. At tingnan mo yung kriminal doon sa kalbaryo ng cross na nandoon sa may kanan ng bugtong at buhay na Diyos. One of the criminals, mga kapatid, crucified alongside with our Lord Jesus Christ, requested. Sabi niya, bugtong at buhay na Diyos, remember me when you come into your kingdom. Kasi bakit, ano ba ang naging dahilan ng conversion bigla ng kriminal na yon mga kapatid? Alam mo, nung narinig niya magsalita ang bugtong at buhay na Diyos, Father, forgive them because they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Doon mga kapatid, yung salita ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang pumasok sa kanyang puso mga kapatid. At agad-agad, immediately mga kapatid, tinarabaho siya ng Holy Spirit at wala na, hindi na umabot ng ilang oras at sinabi niya agad mga kapatid, Panginoon, remember me when you come into your kingdom. Diba? Immediate ang conversion, ang transformation. Hindi na pinatagal mga kapatid. Agad-agad. Dahil tinanggap niya ang salita ng bugtong at buhay na Diyos at ang banal na Espiritu nagtrabaho sa kanyang puso. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Maybe some of us mga kapatid, minsan nag-o-observe pa lang tayo. Pumupunta tayo sa sambahan mga kapatid, nag-o-observe pa lang tayo kung magpabautismo ka ba o hindi. Maybe yung iba sa atin. And others naman mga kapatid, short lang. Agad-agad naman sila nagpabautismo dahil naramdaman nila ang Holy Spirit ng bugtong at buhay ni Diyos. Some can take 2 hours. And others mga kapatid, a few weeks. Hindi po pare-pareha ang transformation, ang conversion. Pero may mga iba, kagaya ng sinasabi ko sa inyo ng mga example sa banal na kasulatan, agad-agad yung transformation nila dahil naramdaman nila ang Holy Spirit mga kapatid. Naramdaman agad nila yung sa puso nila. That's why, automatic, sabi ng eunuko, bautismuhan mo na ako. Automatic, si Zacchaeus, ibabalik niya lahat ng mga nilinlang niya sa mga tao. Automatic, yung kriminal, sinabi niya, remember me, bugtong at when you come into your kingdom. Automatic, si Saul, after ng encounter niya sa bugtong at buhay niya Diyos, 3 days and 3 nights sa pagkabulag, immediately, mga kapatid, na-transform si Saul into Apostle Paul. Na siyang ginamit ng bugtong at buhay na Diyos para sa hintil. So, depende po mga kapatid. Iba't iba po tayo sa pagtawag sa atin. Depende rin sa kung gaano tayo kawiling. But nonetheless, mga minamahal ko mga kapatid, God is working because the Word of God is taking root in our hearts. Nagtatrabaho po ang banal na Espiritu dahil salita ng bugtong at buhay ng Diyos ay ina-allow natin na makapenetrate sa ating mga puso. Okay? So, how do we get our Lord Jesus Christ or the Holy Spirit in our hearts today? Sa paano bang paraan na makukuha natin mga kapatid? Alam nyo, mga minamahal ko mga kapatid, we must put the Word of God in our hearts. We must spend time reading and studying the Bible and meditating on what the Bible says. Okay? Paano ba ang banal na Espiritu ay mapapasayo mga kapatid? So paano mang paraan? Papasok ba ang banal na Espiritu kung hindi ka magbabasa ng banal na kasulatan? No. Dahil kailangan may personal experience ka. Ikaw mismo. Alam mo, mayroong ako nangangaral itong maliit nyo na lingkod. Okay? So then, faith comes by the hearing of the Word of God. So nagagaling ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. May factor yan. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, na kailangan nyo rin ma-experience ang banal na Espiritu na kayo mismo na magbasa ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Para the time, mga kapatid, na tayo ay tuksuin ni Satanas, mayroon po tayong maibabato din na bersikulo kagaya ng ginawa niya sa bugtong at buhay na Diyos. During the time, nag-fasting ang bugtong at buhay na Diyos 40 days and 40 nights doon sa wilderness. Sa huling araw ng kanyang pag-fasting, mga minamahal ko mga kapatid, doon na lumabas si Satanas. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato.
Ang sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, meron siyang pambato na bersikulo, mga kapatid. So, paano kung hindi tayo magbasa ng banal na kasulatan? Paano pag dumating that's why, pag dumating mga pagsubok sa ating mga buhay, madali na lang tayong mahugot ni Satanas, mga kapatid. Why? Dahil wala po tayong personal experience sa banal na espiritu sa pamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Okay? Kasi ganito yan, minsan nararamdaman natin, maring tila mabagal ang paglago sa simula. Alam mo, first verse pa lang, mga kapatid, first book pa lang, example, nag-start ka sa Genesis. Yung Genesis, mga kapatid, kung hindi ka, yung Old Testament, kung hindi ka mahilig sa history, mapapagod ka talaga sa kakabasa. Kasi yung Old Testament, lalo na sa Leviticus, yung mga pagkain na pinagbabawal, ay hindi ka talaga magiging interesado. Exodus, yung kwento ng Israelites. Di ba? So, more on history, mga kapatid. Ha? Ang numbers din, more on mathematics. So, more on history, mga kapatid, Old Testament. So, kung hindi ka mahilig sa history, ay hindi mo ma-appreciate. Diba? So, bukas mo pa lang ng Genesis, unang chapter, wala na, huminto ka na. Dahil mga kapatid, hindi talaga, ganito kasi yan. Ayun pa parang hindi ka talaga interesado. Hindi ka talaga interesado. Kasi kung interesado ka, minamahal ko mga kapatid, yung pagbabasa mo ng banal na kasulatan, nai-enjoy mo. Ilang basta nai-enjoy, kundi nakaka-penetrate sa iyong puso. Diba? Pag dumating yung pagsubok, kung nabasa mo si Job, makakuha ka ng example. Si Job niya, hindi nga sumuko eh. Pero paano pag wala kang background sa banal na kasulatan? Paano pag wala kang ka-idea? Paano pag dumating ang pagsubok? Paano pag tinukso ka ni Satanas? Anong mangyayari, mga kapatid? So, that's why very important, mga kapatid, na dapat magbasa tayo, magbigay talaga tayo ng oras sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Animediate natin, damdamin natin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Sometimes, makakaramdaman tayo na mabagal ang paglago sa simula. Maybe you might feel that there is too much to learn. And sometimes, maramdaman mo, mga kapatid, na napakaraming dapat matutunan. Alam mo, mga kapatid, huwag mong ipagsabay lahat. One day at a time. One step at a time. Okay? One day at a time. Okay, ito muna unahin ko. Kinabukasan, ito na naman. God willing, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, huwag mong ipagsabay lahat. Kasi mga kapatid, may stress ka niyan. Hindi ka na, ma-over fatigue ka talaga yan. One day at a time. Ha? Huwag mong ubusin lahat ng oras mo, mga kapatid, sa, isang, one day at a time. Isa-isa lang. Mag-time management ka, isa-isa lang, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? So, but the more you spend time, mga kapatid, the more you begin to understand and the faster you grow. Pag once, mga kapatid, interesado ka, once dinamdam mo talaga, alam mo yun, gusto mo talagang matuto sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, mas mabilis kang matuto. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina pa. Na kung willing ka, madali lang. Pero kung hindi ka willing, nakakapagod, nakakatamad. Parang nagdadrive ka lang ng sasakyan. Kung wala kang pasensya, mga kapatid, kung hindi ka, alam mo, wala kang pasensya, yung nagpa-practice kang mag-drive ng sasakyan, kung willing kang matuto, napakadali lang. Pero kung hindi ka interesado, napakabagal ng progress. Ganun lang yun, mga kapatid. Kung willing kang magbasa, kung interesado ka sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos, napakadali lang maintindihan sa tulong ng banal na Espiritu. Pero kung hindi ka interesado, nakakaantok, nakakatamad. Diba? Ganun po ang nangyayari, mga kapatid. So, how do we have the Holy Spirit living in our hearts? Luke chapter 11 verse 13. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 11:13. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba? Narinig yung mga kapatid? Gaano pa kaya ang ating Ama sa kalangitan na bibigay ng Espiritu Santo sa nagsisingi sa Kanya? So, yun pala ang kulang. We must learn to ask. We must learn to pray.
pray for the Holy Spirit of God. Paano mga kapatid? Sobrang busy na natin sa ibang ginagawa. Busy sa trabaho, busy sa school, busy sa ibang bagay, busy sa kakanood sa TikTok, busy sa kapanood sa YouTube, busy sa kapanood ng mga reels sa Facebook. Di ba? Paano ba tayo hingi? Di ba? Wala tayong time mga kapatid eh. Wala tayong time manalangin. Alam mo, ganito yan. The seed must be sown in the field. So, dapat ang binhi o ang buto ay dapat itanim muna sa bukid. And also, the leaven must be placed in the floor. Dapat din ang libadura ay dapat ilagay sa dough. What does it mean? So, magiging walang kabuluhan, mga kapatid, yung buto, yung Word of God, mga kapatid, kung hindi natin itatanim sa bukid. Hindi tutubo yan. So, it means there must be intentional time spent in the Word of God and intentional time spent in praying. So, intentional time Hindi lang kung nakapabor ka lang, ay doon ka lang magbabasa, intentional. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan mo talaga bigyan ng oras, bigyan ng panahon ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi hindi magiging epektibo mga kapatid, hindi tutubo yung mustard seed na pinakamaliit na buto sa buong sanlibutan kung hindi mo itatanim. You see? Hindi mo makikita mga kapatid ang paglago. So hindi mo makikita ang resulta na nag-doubled in size na pala yung dough mga kapatid kung hindi mo lalagyan ng yeast. Okay? So there must be intentional time sa pagbabasa ng banal na kasulatan at panalangin natin sa bugtong at buhay. Intentional. It's not accidental. It's intentional. Sadya talaga mga kapatid. Kailangan mong mag-set ng time sa pagbabasa. A person does not change miraculously by accident. Ang tao mga kapatid, hindi nagbabago ng aksidente, nagbabago na kahapon nanigarilyo ka, ngayon hindi na. Hindi ganon. Kahapon lasinggero ka, ngayon hindi na. Hindi ganon mga kapatid. True change. Ang totoong pagbabago comes from spending time with our Lord Jesus Christ and allowing the Holy Spirit to work upon our hearts and characters. So ang totoong pagbabago mga kapatid ay ito yung mayroon tayong oras sa ating bugtong at buhay na Diyos at inaalaw natin, pinapayagan natin ang banal na Espiritu na magtrabaho sa ating mga puso at sa ating mga karakter. Kung kahapon, mga kapatid, lagi kang naninira, kahapon, mga kapatid, lagi kang nangungutya, pag once inalaw mo mga kapatid na mag-spend time ka sa pagbabasa, paano ba tayo nakapag-spend time sa ating bugtong at buhay na Diyos? Sa pamamagitan po ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi yung Word of God, yun po ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. If you want God to talk to you, then magbasa ka ng banal na kasulatan. And if you want to talk to God, then you pray. Kung gusto mong kausapin ka ng bugtong at buhay na Diyos, magbasa ka ng banal na kasulatan. At kung gusto mong kausapin mo ang bugtong at buhay na Diyos, manalangin ka. Okay? So, that will require effort on our behalf. Kailangan din po natin, mayroon din tayong gawin mga kapatid. Diba? Kagaya na lang mga kapatid, na kailangan mo daw pagsumikapan yung kaligtasan mo. Paano pagsumikapan mga kapatid? Nandiyan na sa iyo ang banal na Espiritu, pero wala kang gagawin. So, kailangan may gawin din tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. We have to make time for Bible study. And we have to make time for prayer. Dapat, intentional time Hindi lang kung saan ka nakalugar, kung bakante ka, ayun yung time na magbabasa ka o manalangin ka. No. Intentional means bigyan mo talaga ng oras ang pagbabasa at panalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, mayroong research na ginawa mga kapatid, long time ago. Na-discover nila mga kapatid na ang average daw na panalangin ng isang pastor ay umaabot lang ng 7 minutes per day. Di ba ganun lang kaiksi? And if pastors and elders mga kapatid only pray that amount, 7 minutes average time tinotal na yan lahat, average time mga kapatid ang nakuha. So,
gaano pa kaya ang mga kingdom citizens, tayo mga kapatid, hindi kasangkot sa buong panahon sa ministry? Kung ating mga pastors at elders, mga kapatid, average time ng prayer is 7 minutes, paano na lang tayo mga kingdom citizen? Seconds lang? Minute lang? At sometimes, sinatamad na tayo, nanalangin tayo na nakahiga. Pag tinatamad kasi inaantok ka na talaga. Pero, mga kapatid, makascroll sa Facebook, hindi inaantok. Pag inaantok na, tsaka lang manalangin. Gawin mo muna, manalangin ka muna sa bugtong at mayos bago ka mag-scroll dyan sa Facebook mo, lalo na pag gabi. Kasi sometimes nagpapaantok tayo. So, nagpapaantok tayo, nag-scroll tayo sa Facebook. Nung panahon na inantok na tayo, nahuli na tuloy yung prayer at nanalangin tayo dahil tinamad na tayo, dahil inaantok na tayo, nanalangin na lang tayo nang nakahiga tayo. Pero kumusta yung mga oras na nag-scroll ka? Diba? So yan ang punto, mga kapatid. Diba yan ang punto? Nagpapaantok ka? Ate Bibi Hirona, dyan sa Cebu, kasama ni Uncle George. Magandang belated happy birthday sa'yo, Ate Bibi. Sabi, good evening everyone and God bless us always. Magandang gabi sa iyo, Ate Bibi and Uncle George. Sabi ng Uncle George dito, good evening sa lahat ng mga membro ng Kingdom of God and His Righteousness na nanonood sa Pastor Lahi Live. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa mga Diyos, lalo na kay Sister Deborah Israel at sa dalawa niyang kasama, Sister Sheena Labad, Sister Michelle Wise Kabasag. God bless. Amen. So, magandang gabi sa inyo dyan, Ate Bibi. So, mga kapatid, paano ba mga kapatid? Sa time na tayo ay nagpapaantok, ang nangyayari, pag inantok na tayo, humihiga tayo habang nag-scroll sa Facebook. Pag inaantok na tayo, tinatamad na tayong bumangon. So, ang ginagawa natin, nanalangin tayo sa atin na lang isipan. Di ba? Bakit mga kapatid? Why is it that so many people just don't see the importance of Bible study or prayer? Bakit sobrang dami mga kapatid na mga tao na hindi nila nakita gaano kaimportante ang pag-aaral sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos at yung panalangin? Bakit ganun mga kapatid? Bakit ganun po tayo? Diba? It's because many of us do not see the need. Dahil marami sa atin hindi nakikita ang pangangailangan. You see? Manalangin lang ba tayo sa panahon mga kapatid na tayo ay maraming pagsubok sa buhay? Kumusta yung mga panahon na ikaw ay pinagpala ng bugtong at buhay ng Diyos? Sometimes nakakalimutan nating ibalik lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay ng Diyos. Ini-embrace natin yung panalangin, pagpapala mga kapatid, na hindi natin na-appreciate, na-acknowledge kung sino ang nagbigay ng pagpapala na yan. Spend time reading your Bible. Spend time in prayer. Sometimes, mga kapatid, hindi natin ma-appreciate Hindi natin na-appreciate, mga kapatid. We don't feel the need of the Word of God in our hearts or having to pray. Parang hindi natin kinakailangan, mga kapatid. Ganun ang nararamdaman natin. Kasi mas busy pa tayo sa ibang mga bagay kumpara natin sa pagbabasa sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos, sa Word of God. Sa dasal natin, manalangin tayo. Busy tayo sa trabaho. Busy tayo pagising sa umaga. Nag-set ng alarm. Pagising sa umaga, mas inuna pa na mag-prepare, maligo, at mag-prepare para sa trabaho kaysa lumuhod, manalangin at magpasalamat na ikaw ay nabuhay pa. Because marami mga kapatid, ang mga tao na natutulog na hindi na nagigising. And you are so blessed na ikaw ay nagigising kinabukasan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Spend your 5 minutes mga kapatid. Magbasa ka ng morning devotion. Bago mo simulan ang araw mo. Hindi yung hahanapin natin yung schedule natin o kung saan yung bakante mo o sobrang busy ko ngayon bugtong at buhay, dito ka na lang sa huli. Hindi ganoon mga minamahal ko mga kapatid. Baka time will come na ikaw ang humingi sa bugtong at buhay na Diyos. Last priority ka rin. Di ba? What you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. So, first things first, pagising sa umaga, make time to read your Bible. Manalangin, magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na ikaw ay nagising pa. And pray always to God, mga kapatid, na hindi ikaw nakakabenepisyo sa iyong panalangin.
Okay? Dapat ang panalangin mo, laging ang bugtong at buhay na Diyos ang nakabenepisyo. Bugtong at buhay na Diyos, buhayin mo pa ako at ako ay tuloy na maglilingkod sa iyo. Okay? Ganun dapat mga kapatid, spend time. Ano ba yung 5 minuto mga kapatid? Ano ba yung 10 minuto sa pagbabasa ng banal na kasulatan o sa pagising mo sa umaga, manalangin ka? Ano ba yun? Alam mo mga kapatid, malilate ka na ba? Malilate ka na ba sa trabaho mga kapatid? Kung kunan mo ng 10 minutes yan, naunahin mo ang bugtong at buhay na Diyos. Ikakayaman mo na ba yan mga kapatid kung sobrang mas priority mo pa ang trabaho mo kaysa sa bugtong at buhay na Diyos? You should be careful mga minamahal ko mga kapatid, because it is God that gave us strength mga minamahal kong kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Bakit tayo nakakapasok pa rin sa ating mga trabaho, sa eskwela, o ano pa yung pinagkakabisihan natin? Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Don't forget that. Mga minamahal kong kapatid. So, they say mga kapatid that the gospel is going out faster in the third world countries kaysa sa mga mayayamang bansa. Alam mo yung tinatawag na third world countries, mga kapatid, ito yung mga low-income countries. Yung mga least developed na mga countries, tinatawag silang third world countries. Meron po silang common examples including Afghanistan, Yemen, South Sudan, Somalia, Chad, Central African Republic, Myanmar, and Haiti. Yun po yung mga third world, mga kapatid, na mga countries. Mas sila pa ang nakaka-appreciate sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos. Mas mabilis pa ang paglaganap sa magandang balita ng bugtong at buhay ng Diyos sa mga third world countries, sa mga mahihirap, sa mga least developed na mga countries. Why? Bakit ganon? Because when a person is poor, they see the need. Kung ang tao ay mahirap, nakikita nila yung pangangailangan nila. Di ba? Kung ang tao mahirap, nakikita nila anong pangangailangan nila. Nakikita nila mga kapatid, gaano ka-importante mga kapatid of hoping for a better life. Di ba? They are not satisfied with this world mga kapatid. Kahit anong gawin mo, wala talaga. Di ba? So, ang ginagawa nila, so they turn to the scripture where it gives them hope of the coming of our Lord Jesus Christ. So, nag-spend time sila sa banal na kasulatan kasi ang tanging pag-asa nila mga kapatid, yung ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. No more sickness, no more pain, and no more poverty. Diba? So, mas nilalaanan nila ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi kahit anong gawin mong pagsusumikap dito sa mundong ito mga kapatid, kung hindi naman inalaw ng bugtong at buhay ng Diyos na maging mayaman ka, ay hindi talaga mangyayari yan. Mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaki na bagay. Unahin mo ang bugtong at buhay na Diyos, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang bugtong at buhay na Diyos, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag lang. Yun ang kondisyon. Pero nangyayari natin, anong inuuna natin? Trabaho muna bago ang bugtong at buhay na Diyos. Pamilya muna bago ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Yun talaga ang human sinful nature. Yun talaga mga kapatid ang nangyayari sa atin ngayon. Lagi tayo naghahabol sa pera. Lagi nating hinahabol ang pera. Pero pag may pera ka naman, laging kulang. Laging kulang. Kulang pa pambayad, ganito. Kasi mga kapatid, alam niyo mga kapatid, pag inuunan niyo ang bugtong at buhay ni Diyos, you will see the result. Pagtanggap mo ng pagpapala, iset mo na yon, iset apart mo na, itabi mo na yung para sa bugtong at buhay ni Diyos. And you will see mga kapatid, ano ang resulta. Sobrang smooth mga kapatid. Hindi ka man kasing yaman ni Henry C. o ni Lucio Tan, pero nakakain ka mga kapatid, nakakabili ka kung ano yung pangailangan mo. Kung ang bugtong at buhay na Diyos ay inuuna mo. Napapansin mo? Kung hindi ka nagtabi para sa bugtong at buhay, yung ikapo at handog ng bugtong at buhay ng Diyos, hindi mo tinabi yung ikapo para sa bugtong at buhay ng Diyos, tinan mo. I-try mo, i-compare mga kapatid, kung gaano ka kahirap, kahit sobrang laki ng sweldo mo, kulang pa rin.
But, kahit sobrang maliit lang mga kapatid, pag inuna mo ang bugtong at buhay ni Diyos, lahat ng pagpapala na natanggap mo, inuna mo ang bugtong at buhay ni Diyos, you will see the result mga kapatid. Mabibigla ka na lang na bakit dati hirap na hirap ako, ngayon sobrang swabe o smooth na ng buhay ko ngayon because inuna mo ang bugtong at buhay ni Diyos. Ang bugtong at buhay ni Diyos, hindi kanya pababayaan. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. So, tingnan po natin mga kapatid, look at what riches do to us, rather. Kung ano ang ginagawa ng kayamanan sa atin. Matthew chapter 13 verse 22. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Matthew chapter 13 verse 22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ito yung talinghaga din mga kapatid patungkol sa apat na lupa. Di ba? Apat na binhi na nahulog sa tabing daan, sa mabato, sa dawagan, and then sa mabuting lupa. So ito mga kapatid, ito yung narinig mo yung salita ng bugtong at buhay ni Diyos, nakaugat. Okay, nakaugat. But ang problema nito mga kapatid, ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. Nadala ka ba sa makamundo mga kapatid? Pleasure, treasure. So riches mga kapatid, deceive us. Ang kayamanan, nililinlang po tayo mga minamahal ko mga kapatid. It deceives us into thinking that we are okay. Nililinlang po tayo ng pera mga kapatid na akala natin tayo ay okay lang. It deceives us mga kapatid to forget about heaven and make us set our affections on things of the earth. So tayo po ay nadideceive ng pera. Na akala natin okay na mga kapatid, okay tayo dahil may pera tayo, pero hindi natin namamalayan na nakakalimutan natin ang mga heavenly things, mga kapatid, dahil nakaset na ang ating isipan at ang ating puso sa makamundo ng mga bagay. It makes us lose our focus. Nawawala tayo sa focus sa bugtong at buhay ng Diyos dahil natutukso tayo, mga kapatid, sa klase dito sa makamundo, mga kapatid, pera, possessions, fame. Ha? So it makes us to think, mga kapatid, that our spiritual lives are okay. Pag mayaman ka, tingin mo okay ka na. Make us think, mga kapatid, that God is blessing us. And so, we should be okay. Right? Ang kala natin lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa bugtong at buhay ng Diyos. We forget that sometimes, Satan, mga kapatid, help people to get rich too. Nang kalimutan natin na tumutulong din si Satanas sa mga tao para sila ay yumaman. Sa anong paraan? Pagbebenta ng pinagbabawal na gamot, droga. Hindi ba yumayaman yung mga dealer, mga kapatid, yung nag-involve sa mga illegal? Yumayaman. So tinutulungan sila ni Satanas. Don't tell me na nanggaling yung pagpapala nila sa bugtong at buhay na Diyos. No. Sa araw ng Sabado, instead, mga kapatid, na magsamba ka, anong nangyayari? Nakarinig ka lang na may bigayan sa inyong barangay na isang sako ng bigas at 5,000, anong ginagawa mo? Nag-half day ka lang at pumipila ka doon sa inyong barangay. So, then you expected, mga kapatid, na pagpapala yan sa bugtong at buhay ng Diyos? No. Because, mga kapatid, hindi mo maituturing na pagpapala yan once nalabag mo ang kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos, lalong-lalo na sa araw ng Sabado. Hindi lahat ng pagpapala ay galing sa bugtong at buhay ng Diyos. Si Satanas kaya din niyang magbigay ng pagpapala. Do you remember? Nung tinukso niya ang bugtong at buhay ng Diyos, sa huling tukso niya sa bugtong at buhay ng Diyos, nung nagpasting ang bugtong at buhay ng Diyos, 40 days and 40 nights. Ano sinabi niya? Itong mga kaharian na ito, lumuhod ka lang sa akin at ibibigay ko to sa iyo. So it means, mga kapatid, kayang magbigay ng kayamanan ni Satanas sa iyo, mga kapatid, para lang mahiwalay ka sa bugtong at buhay ng Diyos. Lalong-lalo na sa araw ng Sabado. Huwag natin kalimutan na tumutulong din sa Satanas para ikaw ay yumaman. Especially yung sa mga issues ng sa ating bansa, flood control, sa mga illegal na mga gamot, di ba?
Yumayaman sila mga kapatid. Hindi ibig sabihin nanggagaling yung kayamanan nila sa bugtong at buhay ng Diyos, kundi nanggaling kay Satanas. Kasi hindi naman galing sa bugtong at buhay ng Diyos yan mga kapatid. Kasi sa masamang pamaraan nakuha nila ang kanilang kayamanan. Don't forget that. Okay? Pag nalabag mo na ang kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos, lalong-lalo na at the very heart of the Ten Commandments, the Sabbath day, Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Pag nalabag mo yan mga kapatid, tapos nagkapera ka sa araw ng Sabado, hindi pagpapala yan. I'll tell you, hindi pagpapala yan. Ha? Kundi ito ay trap ni Satanas. Trap ni Satanas para ikaw ay mapalayo sa bugtong at buhay ng Diyos. Ganun ang ginawa niya sa ancient Israelites. Sa ancient Israelites, nung sila ay naging alipin mga kapatid sa Ehipto, anong ginawa doon mga kapatid? Hindi sila binigyan ng araw ng kapahingahan. 7 days nagtatrabaho talaga sila. That's why nakalimutan nila ang patungkol sa kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos, and most especially, nakalimutan nila ang bugtong at buhay ng Diyos. So ganun po ang gagawin ni Satanas. I-occupied yung oras mo sa pagtatrabaho, trabaho, mula linggo hanggang Sabado mga kapatid. Puro trabaho na lang. Kasi, na-occupied ka na, ibig sabihin, wala ka ng time na isipin ang iyong kaligtasan, ang iyong salvation. Yan ang gusto ni Satanas. Puro ka na lang trabaho para hindi mo na maisipan ang patungkol sa iyong kaligtasan. Wala ka ng time, magbasa ng banal na kasulatan, wala ka ng time na manalangin. Diba? Ganun ang nangyayari mga kapatid. Maybe many of us are not rich. Hindi tayo mayaman mga kapatid, materially, but spiritually. We are so rich. We are so beyond blessed. But maybe mga kapatid, we are comfortable. Yet hindi tayo mayaman. Alam mo, wala man sa iyo lahat ng gusto mo ngayon mga kapatid. At least, nasa iyo ang mga pangailangan mo at the moment. And you don't have a care in the world mga kapatid. That's what the comforts of this life does. Hindi man nasa iyo ang lahat ng gusto mo, pero you are so blessed na yung mga pangailangan mo ay nasa iyo sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Timoteo 6:9 hanggang 10. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, the money is the root of all evil. When we have money and riches, mga kapatid, nahuhulog po tayo sa mas maraming tukso at patibong. Nabibitag tayo nito. Pag marami kang kayamanan, minsan pumupunta ka na ng kasino, di ba? Minsan, ang tawag niya, punta ka na sa Lotto outlet. Kasi sobra, hindi mo na, wala ka na mapaglagyan. Di ba? Ito po ang bitag mga kapatid na minsan hindi talaga nalalabanan ng tao. Kasi alam mo naman, kailangang mabuhay ng tao, kailangan ng pera. At hindi naman sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na tinanggalan ka na niya ng karapatan na magkapera. But, ang punto lang ng bugtong at buhay na Diyos, gamitin mo sa tama. Always remember At ito, sikreto ito ni Pasurahe. Na sinabi niya sa akin, sasabihin ko rin ang sikreto niya. So, hindi na to sikreto, revelation na ang diskarte talaga dyan, para hindi ka hirap na hirap, kahit kayod ka ng kayod, pero kulang pa rin ang iyong kinikita, pagkatanggap mo ng pagpapala, itabi mo ang para sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng bugtong at buhay, subukan nyo ako. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa lahat mga kapatid, dyan mo lang mababasa sa Malakyas, 3:8 na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, at subukan nyo ako once kayo magbigay ng para sa bugtong at buhay na Diyos. Dyan lang
Yan lang ang sinabi ng bugtong at mayos, test me. At bubuksan niya mga kapatid. Ay, ang iba kasi sa atin, lagi kong sinasabi, pagpapala na kasi ang pag-uusapan, ang nasa bibig natin, ang nasa isip natin palagi, nasa puso natin palagi, pagpapala na ang pinag-uusapan, pera. Ha? Pera mga kapatid. Yun naman talaga lagi mga kapatid, pagpapala. Pero hindi natin napapansin yung buhay natin, yung hangin natin, na hindi ka nagbitbit ng oxygen, kompleto ang katawan mo, buo ang pamilya mo, hindi nagkakasakit ang pamilya mo, ha? Nakakatrabaho ka, may lakas ka pa, buhay ka pa. Hindi mo na-appreciate yan. Yun ang pagpapala na hindi na-appreciate ng tao. Kasi gusto nila pera na lang. Puro pera, 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 pera. Ito yung problema. Ha? Hindi natin namamalayan mga kapatid, nahulog na pala tayo sa patibong ng pera. It makes us to lose our faith and our focus. That's why sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. It's either you will hate the one and love the other. Hindi mo pwedeng ipagsabayan. At hindi rin ang punto ng bugtong at buhay na wala ka ng karapatan na magkapera. Ibig sabihin lang kapatid, meron kang pera but i-prioritize mo ang bugtong at buhay na Diyos. I-prioritize mo ang bugtong at buhay na Diyos. Yun lang ang punto ng bugtong at buhay na Diyos. So inalis nito ang mga pagmamahal na dapat ilaan natin para sa bugtong at buhay na Diyos at ilalagay ito sa lupa. 'Di ba? Paano ba tayo matest ang ating obedience sa bugtong at buhay na Diyos? Isa na dyan mga kapatid, kung ikaw ay mapagbigay. Lalo na mga kapatid, yung parte ng bugtong at buhay na Diyos. Ang kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang sikreto. Ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niya kailangan ng ating pera. Pero, dito tayo sinusubukan ng bugtong at buhay na Diyos. John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Okay? So because we see how riches can be so deceptive mga kapatid, and ruinous to our lives, dahil nakikita natin na ano ang epekto nitong pera o kayamanan na mapanlinlang sa atin at nakakasira sa ating buhay many times. Maraming beses ang bugtong at buhay ni Diyos, God has to do something drastic to get our attention, para kunin ang ating attention, to wake us up, para tayo ay magising mga kapatid na, napapalayo na pala ako sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Whether mga kapatid, it's the lost in health. Sometimes tayo po ay dinisiplina sa pamamagitan ng sa ating kalusugan. Loss of job, nawalan ka ng trabaho. Why? Because pinapriority mo yung trabaho mo kaysa sa araw ng Sabado. Loss of loved one, kasi mas mahal mo pa yung mahal mo sa buhay kumpara sa bugtong at buhay na Diyos. Diba? Loss of our money and possessions dahil mas mahal mo ang kayamanan mo, ang pera mo kaysa sa bugtong at buhay na Diyos. So, ito yung pamaraan ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil tayo ay kanyang sobrang mahal, so ginigising tayo ng bugtong at buhay na Diyos, gumagawa ang bugtong at buhay na Diyos ng mga ganitong pamaraan mga kapatid para makuha lang ang ating atensyon. Ha? Sometimes mga kapatid, God has to rock our boat and get us to wake up. Rock your boat mga kapatid ba? Yung ano dyan? Ha? Sinishake mga kapatid para tayo ay magising. Make us lose our properties and security and worldly comforts. Tinatanggal yan ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Why? Bakit mga kapatid? Para makuha lang yung atensyon. Anak, sobrang layo mo na sa akin. Ha? Ganun po ang ginagawa sometimes sa bugtong at buhay na Diyos. Ayaw ng bugtong at buhay na Diyos na mapapalayo ka sa Kanya. That's why gumagawa siya ng mga ganung pamaraan mga kapatid to get our attention. Pag nalalayo ka na mga kapatid kasi sobrang nawiwili ka na ba sa laki ng sahod mo, kahit araw ng Sabado pinapasukan mo kasi malaki sahod mo. Ang problema dito, maliit na nga sahod mo, pumapasok ka pa sa araw ng Sabado. 'Di ba? So, alam mo kapatid, it's time for a change. Sometimes kasi tayo na nasa kalagitnaan tayo
na kung hindi tayo papasok sa araw ng Sabado, mawalan ako ng trabaho. But, sinubukan mo na ba ang bugtong at buhay ni Diyos? Humingi ka naman ng tulong sa Kanya? Kailangan kasi may gawin din tayo on our behalf, kapatid. May gawin tayo sa ating parte. Kagaya niyan, mga kapatid. Yung magtatanim ka, ang gawin ng magtatanim ng farmer, lilinisan, yung mga, kung sa Bisaya pa, ng bagnot na marami ng mga damo, lilinisan muna. Tapos, maghukay, tapos tsaka magtanim. May gawin ka sa iyong parte. So, ang gawin ng farmer, yun, itanim nila. So, yung pagpapatubo at pagpapadahon nun, mga kapatid, gawain na ng bugtong at buhay na Diyos yun. Kasi siya yung magbibigay ng araw, siya yung magpapaulan. So, yun ang point. May gawin po tayo na parte, mga kapatid, at yung mga bagay na hindi natin nagagawa, ang bugtong at buhay na Diyos na ang bahala sa tulong ng Banal na Espiritu. But always remember, hindi dahil nagawa mo yan, sarili mo na yan. Always remember na ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa iyo bakit mo nagagawa ang bagay na yan. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. So, the question today that we must answer is, are you undeceived? Hindi ka ba nalinlang ngayon? Bukas ba ang iyong mata sa direksyon kung saan ka ngayon, mga kapatid? Kung ano yung tinitake mo, mga kapatid, na daan ngayon sa iyong buhay? Kung hindi man, mga kapatid, God wants to force us to follow Him. It's not that God, rather, it's not that God wants to force us to follow Him. Hindi po tayo pinipilit ng bugtong at buhay na Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. He gave us a free will. Kagaya ng pagbigay niya ng malayang kalooban doon kay Adan at kay Eva. Masakit man sa bugtong at buhay na Diyos na disobey ni Adan at ni Eva ang kanyang sinabi, mga kapatid, na huwag nyo lang kainin tong prutas na nanggagaling sa kalaman, sa puno ng kalaman na mabuti at masama. Pero dahil nagbigay siya ng kalayan, kasi hindi po tayo nilikha ng bugtong at buhay na Diyos sa parang mga puppets, na parang mga robots, na pag once may Barbie doll ka, mga kapatid, pindutin mo lang yung nandoon sa Barbie doll, tapos magsasabi ang Barbie doll na I love you, hindi po tayo ginawa ng bugtong at buhay na Diyos na ganyan. Binigyan po tayo ng malayang kalooban of free will, mga kapatid. Kung lalayo ka sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi kanya pipilitin. Hindi namimilit ang bugtong at buhay na Diyos, unlike ni Satanas. Pipilitin ka talagang magpamarka sa mabangis na hayop. Tanggapin ang marka. Magsamba sa imahe. Ang bugtong at buhay na Diyos, nagbigay siya ng kalayaan. But, ito yung sekreto, mga kapatid. Sabihin ko lang sa inyo din na ginagawa ko sa tulong ng Banal na Espiritu. Yung kalayaan ay binigay ng bugtong at buhay na Diyos na free will, ay huwag natin gamitin. What does it mean? It means, mga kapatid, magpailalim tayo sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ang kalooban natin na masusunod, kundi ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos, but He must give every person an opportunity to be saved. Yes, He will work with our decisions and honor them. If we say no to God, kasi mag-no tayo sa bugtong at buhay na Diyos, He will leave us alone. Hindi ka po niya pipilitin. But at the end, in judgment, mga kapatid, at least we will know that He did His utmost best. At least malaman mo, sa araw ng paghukom, ginawa na ng bugtong at buhay na Diyos ang lahat. Pagsakripisyo sa kalbaryo ng krus, para tayo ay maligtas, ginawa na niya, mga kapatid. Nag-reach out na siya sa atin, para tayo, mga kapatid, ay lumapit sa bugtong at buhay. Siya ang unang nag-reach out. Nagkatawang tao siya sa pinakamabang uri ng pamuhay. Hinalipusta. Anong ginawa? Sinampal, dinuraan. Pinapako sa kalbaryo ng krus. Na umabot sa point na yung dugo, mga kapatid, naubusan na ng dugo ang bugtong at buhay ng Diyos ng panahon na siya ay tinusok sa bandang gilid niya ay tubig na lang. So, ginawa na lahat ng bugtong at buhay ng Diyos. Nasa atin na talaga, mga kapatid, kung tanggapin natin yan, kaligtasan ng bugtong at buhay or hindi. In the judgment, mga kapatid, in the end, doon mo makikita na ginawa na ng bugtong at buhay ng Diyos ang lahat. Ang problema, nasa sayo na. So, nakikita mo na ba yung pangailangan mo ngayon? Ang pangailangan na kailangan mo ang bugtong at buhay ng Diyos sa iyong buhay? We must make intentional decisions today, mga kapatid, regarding our relationship with our Lord Jesus Christ. Intention, Hindi aksidente na gusto mo lang maglingkod, intentional decision.
talagang pag-isipan, ipanalangin mo ang desisyon mo para sa bugtong at buhay ni Diyos. And we will do that if we wake up to our spiritual bankruptcy. Pag inacknowledge natin yung poverty in spirit, mga kapatid, yung pangailangan natin sa bugtong at buhay ni Diyos, ay hindi tayo iwan ng bugtong at buhay ni Diyos. Then, and only then, we will allow that mustard seed, unleavened, to be placed in our hearts. Inalaw natin. Pinayagan natin na yung buto ng mustasa, mga kapatid, at yung libadora, ang Word of God, ang Holy Spirit na bugtong at buhay na Diyos, na manahan sa ating mga puso. God will surely work, mga kapatid, if we allow Him to. Ang bugtong at buhay na Diyos, tutulungan tayo kung handa tayo na tanggapin ang bugtong at buhay na Diyos, handa tayo na magbago sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. More than just saying, yes, mga minamahal ko, mga kapatid, let us make a commitment to spend more time reading the Word of God, the Bible, spend time in prayer, sa bugtong at buhay na Diyos intentionally, wag yung kung may bakante ka lang, no. Magtabi ka talaga ng oras para sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Reading and studying the Word of God and praying to our Heavenly Father. Alam, may last verse ako, mga kapatid, Colossians chapter 1, verse 27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, na sa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalulatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. So, may this be our prayer, mga minamahal ko, mga kapatid, that God's glory would shine through each and every one of us, na ang kaluwalhatian ng bugtong at buhay ni Diyos, dahil nandito na sa ating puso ang bugtong at buhay ni Diyos, ay makikita ito sa bawat isa sa atin. Spend time reading the Word of God. Spend time, mga kapatid, in prayer sa ating bugtong at buhay ng Diyos. At makikita mo, mga kapatid, ang pagbabago sa iyong buhay. And allow God, mga kapatid, to work in your heart. Allow God, mga kapatid, na baguhin ka ng bugtong at buhay ng Diyos. Ay allow mo na makapenetrate ang salita ng bugtong at buhay ng Diyos sa iyong puso, mga kapatid. At ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa iyo para ikaw ay magbago, mga kapatid. Kung dati pangit ang iyong ugali, babaguhin ka ng banal na Espiritu ayon sa kalooban ng bugtong at buhay ng Diyos. At dito makikita ang bunga ng banal na Espiritu sa iyong puso, mga kapatid, sa iyong buhay. Hindi lang basta sa puso, kundi pati sa gawa, mga kapatid. The fruit of the Holy Spirit is love, kindness, gentleness, self-control, at pananampalataya natin sa bugtong at buhay ni Diyos. At ito ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ni Diyos dito sa inyong maliit na lingkod, mga kapatid, patungkol sa mustard seed unleavened, patungkol sa buto ng mustasa at sa libadora na nagrepresent sa Holy Spirit and the Word of God, na hindi pwedeng maghiwalay ang Word of God and the work of the Holy Spirit na dito sa ating puso. Magkasama po talaga yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Meron man tayong hindi kaya, we learn to ask God and we learn to ask in prayer. Yun po ang sikreto, mga kapatid. Ikaw ay hingi at ikaw ay bibigyan ng bugtong at buhay na Diyos. Humingi ka lang, mga minamahal ko, mga kapatid. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos dito sa inyong maliit na lingkod, na I always pray, mga kapatid, na every time magmensahe tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, ay wag po nating isarado ang ating mga puso. Buksan po natin ating mga puso, mga kapatid, nang makapasok po ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, at makapasok po ang Holy Spirit sa ating mga buhay, mga minamahal kong mga kapatid. So maraming salamat, mga minamahal kong kapatid, sa inyong panonood ngayong gabi. Basahin ko muna yung mga greetings. Okay? Sister Madi Romandiar is watching. Sister Rilyn Bautista Noble.
is watching. Brother Melvin Rabago Albarida is watching. Welcome to Pastor Lahi Live. Okay, Brother Junli Fuentes Labad. May gabi sa tanan, may gabi sa inyo diha. Brad Junli, uban ni Elder Max and Sister Sally and ni Buddy. Buddy, Nimo, si Joven. Elder Ellie Gulyes, magandang gabi po at kasama ni Sister Myra at sa inyong buong pamilya kay Sister Metch. Sister Merafil Garupa, Cabrito Kabasag. Yes, it is true. Always God first. Salamat sa bugtong at buhay ni Diyos. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Sana po mga kapatid ay hindi lamang sa, yun nga hindi lang basta po sa ating mga bibig na sinasabi natin, mahal ko ang bugtong at buhay ni Diyos, mahal ko ang bugtong at buhay. Inuuna kita bugtong at buhay ni Diyos, pero sobrang layo po sa kung ano ang sinasabi ng bibig natin sa ginagawa natin. At kung saan ang nasa ating puso, mga minamahal ko mga kapatid. Ha? Sabi nito, Amen. Sister Jennifer Mahava-Fautraw. Sabi ni Ate Bibi, Sister Darlene Hirona, Amen. Nandyan siya ngayon sa Cebu, kasama ni Uncle George. Okay. Sister Ami Algabre, dyan sa Ginabot, kasama ni Pastor Mateo Algabre, ang kanyang mahal sa buhay. May gabi, mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Sister Ami Algabre, ang mga tigre. Ang tigre sa mga Algabre. Brother Jimwell, may gabi sa tanan, may gabi sa Imuha. Brad Uning. Sister Elena Neri, Amen. Sister Michelle Kabasag, happy birthday. Sister LV Kabasag, happy birthday, Sister Elves. Happy birthday, Sister LV Kabasag, Sister Sheena. Sister Marciana Tanyan de la Peña. Mga nagabi po, mahal naming Deborah Israel. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. Ingat po kayo, I miss you too po, Sister Susan Martinez Alcantara. I miss you too. I miss you all, Sister Susan. Sister Charlene at Jane Bation, happy watching. Yes, tama yan, Sister Merafel Garupa Cabrito Kabasag. Kailangan may gawa din po, yes. Dapat mag-coincide yung sinasabi natin, yung nasa puso natin, at sa yung ginagawa natin. Sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, alam mo, dapat ang mag-motivate sa atin sa paggawa natin, mga kapatid, sa pagsunod natin sa kautusan ng bugtong at buhay, including the Sabbath day. Na remember, the Sabbath day to keep it holy. Ang motivation dapat natin is pagmamahal. Hindi out of obligation. Hindi dahil sa iyon ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, ito yung magiging ito yung basis na sa judgment niya, susundin ko na lang yung kautusan. Alam mo yung word na lang. So dapat hindi po, dapat yun ang motivation natin, ha? Motivation natin dahil sa ating pagmamahal sa bugtong at buhay ni Diyos na ibinigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa ating mga puso. Mga kapatid, ito dapat ang maging motivation. Ang pagmamahal natin sa bugtong at buhay ni Diyos. Bakit ka nakakatulong sa iyong kapwa? Bakit ka pupunta sa araw ng Sabado? So, it is love, mga kapatid. Because Romans chapter 13 verse 10, love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig po, ang fulfillment, katuparan, mga kapatid, sa kautusan. Amen po, Nanay Patricia Matining. Amen po, happy birthday po, mahal naming Deborah Israel. Shalom. Alikim Shalom. 1 week yung birthday ko, Nanay Patricia Matining. Nung birthday ko, January 13, pero okay lang yan. 1 week na 1 week akong mag-celebrate. Okay, Sister Summer Bellheart, Sister Sam, thank you so much. So word of God, so words of God, dearest Pastora Deborah Israel. Glory be to God in the highest. Papurihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Sister Sam. And thank you for your reaction or your comment. Nanay Dulce the cousin, Amen. To God be the highest glory. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Nanay Dulce. Okay, Elder Nunoy Muraka, God willing, see you tomorrow. Diyan na lang din kami hapunan. Elder Nunoy, ha? Elder Bernardo Muraka, God willing.
So mga kapatid, maraming salamat sa inyong panunood ngayong gabi. At sana itong salita ng bugtong at buhay na Diyos, wag lang tayo basta nakinig sa kaliwa tapos diretso sa kanan. Hindi po aksidente na binigay po ito ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos dahil mga kapatid, kailangan na po talaga nating magbasa ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Spend time and also spend time in prayer as well. Sister Ingen Rose Francia Combinido, magandang gabi sa iyo, Sister Ingen, and thank you salamat sa iyong paregalo. Salamat sa iyong pa-cake. Ang bugtong at buhay na Diyos na magbibigay sa iyo ng gabay, pagpapala, and may God grant the desire of your heart according to His will. Nanay Dulce na kasi na belated happy birthday, Sister Deborah Israel. Maraming salamat po, Nanay Dulce. Maraming salamat sa iyong pabati at maraming salamat sa iyong pakikinig ngayong gabi, mga minamahal ko mga kapatid. And tomorrow, God willing, sabihan ko na kayo in advance, baka hindi po tayo makapag-live. Kasi pupunta po kami, God willing, sa anniversary sa isa sa mga branch natin dito sa Mindanao. So malayo yun na biyahe kasi 10 hours pa yun. So kailangan na naming makitulog na lang sa isa sa ating mga kapatiran, kina Elder Bernardo Moraca, na si Sir Sheila, sa kanilang butihing ama, para kasi malapit na lang yun sa bahay-sambahan. So, yun po ang mayari na wala muna tayong live. But Saturday, announce ko lang. Saturday, God willing, around 10 a.m., ay ilalive po natin ang ating mensahe sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Mag-okay ang signal, ha? Abang-abang kayo, Saturday. This coming Saturday, God willing, around 10 a.m. Abang-abang po kayo ay makapag-live po tayo sa Pastor Lahi Live sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Sheena Laban, amoy durian dito, mga minamahal ko mga kapatid. Pero hindi lang ako mahilig talaga kumain ng durian. Pero sabi nila masarap. Ayaw ko lang talaga mga kapatid kasi nahihilo ako sa amoy. Pero mabango siya. Parang bagong nakakahilo yung bango niya. Kung sa perfume pa yan, sobrang tapang ng amoy. Sister Sheena Labad, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mahal na Sister Deborah Israel, sa napakaganda mensahe sa gabing ito. To God be all the highest glory and honor. Lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan, pinabalik natin sa bugtong at buhay na Diyos. Sister Ninita Bation, amen. Yes, amen. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon at sana hindi kayo magsawa mga kapatid sa pakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. On this coming Saturday, abangan nyo po ang Pastor Lahi Live, 10 a.m. God willing. Magla-live po tayo mga kapatid sa mensahe doon Sabado. Ngayong Sabado, God willing. So mga kapatid, manalangin bago matulog at di naman kalabisan, ay isama nyo din po ako sa inyong mga panalangin at yung mga mahal na mga pastors at elders at ang ating bansa at ano nangyayari ngayon sa ibang bansa, Israel, Iran. Panalangin po natin mga kapatid, encourage one another, love one another, support one another. Tayo po ay iglesia ng bugtong at buhay na Diyos. Ang hindi kayang gawin ng paa, gawin ng kamay, hindi kayang gawin ng bibig, magagawa ng mata. So, we are one body of our Lord Jesus Christ. So, magsuportahan po ang bawat isa mga kapatid. Hindi po tayo magsiraan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, maraming salamat mga minamahal ko mga kapatid. So, see you, God willing, this coming Saturday. And tomorrow, ay wala po muna tayong live at i-review na lang po ninyo ang mga live kung ano yung mga nagustuhan nyo dyan mga kapatid. At meron din tayo sa YouTube channel mga kapatid, search nyo lang Pastor Lahi. Andun din po ang mga mensahe ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, mga minamahal ko mga kapatid. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsuporta, sa lahat po ng tumutulong sa gawain ng karya ng bugtong at buhay ng Diyos. Sa pagitan po ng pagbibigay ninyo ng inyong ikapu at handog, ay malaki po ang tulong nito sa gawain ng karya ng bugtong at buhay ng Diyos at naging kaparte na po kayo sa pangangaral ng salita ng bugtong at buhay ng Diyos. At marami ding salamat sa mga nag-share ng mensahe mga kapatid, ng live ng inyong maliit na lingkod. Maraming salamat. Naging kaparte na rin po kayo sa gawain ng karya ng bugtong at sa pangangaral ng salita ng bugtong at buhay ng Diyos. Iba't iba man po mga kapatid ang function ng katawan, pero nagtutulungan po ang bawat parte ng katawan para po ma-build up ang iglesia ng bugtong at buhay ng Diyos
na walang iba ang ulo natin, ang bugtong at buhay na Diyos, siya ang magsasabi kung ano ang dapat at kailangan natin gawin. So purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo pinakamaparin sa lahat. Patapos na po ako, Pastor Jason. Good evening po, Sister Deborah. Shalom, malikim. Malikim, shalom. I-review mo na lang ito kung hindi mo nahabol to, Pastor. So maraming salamat, mga minamahal ko mga kapatid. Have a good night, everyone. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan, binabalik ko po lahat yan sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Have a good night and shalom aleichem, to God be the highest glory and honor. At ibigay ko po ang huling kanta, last song. Wala iba si Sheena Laban at ang kanyang organist, Brother Christian Luis Neri. Ayan po rin na nag-iisa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa iyong napakagandang mensahe sa gabing ito. Atin pong huling awitin mga kapatid ay gipadako mo ang pulong mo sa pangalan mo. Composed and arranged by Pastor Larry. Sa pulong mo, sigurado ko lumason ko nimo, kay gipadako ang pulong mo sa pangalan mo. Minaw ko sa pulong mo, pagtukog itukod diha nimo, kapailalom ko sa kabubuton mo, bituo ko sa mapasaylong ugma mo, kay gipadako ang pulong mo sa pangalan mo. Ipadako mo ang pulong mo sa pangalan mo. Bibiyag ka sa trono mo, aron ang puso, ang kasakit ko kaulan. Sa grasya mo, nadawat kong palaang ulan mo. Kita'y ko ikaw sa bugos kong kasing-kasing. Gisimba ko ang gugma o pagkamatinudanon mo, kay gipadako ang pulong mo sa pangalan mo. Ang pulong mo mao'y suga sa tiil ko, o kahayag sa dalan ko. Wa ko'y kahadlukan kay
kong nanumduman ang gumamukan ako. Ngunit ko sa giliran mo, amahan ko. Ug sa kanunay ikaw higugmaon ko, kay gipadako ko ang pulong mo sa pangalan mo. Gipadako mo ang pulong mo sa pangalan mo. Bibiyak na sa trono mo, aron ang pusod, ang kasakit o kaulan. Sa grasya mo, nadawat ko pala ang ulan mo. Kiday ko ikaw sa bugos mo, kasing-kasing. Isimba ko ang ugma, upag ang matinodanan mo. Gipadako mo ang tulong mo sa pangalan mo. Bibiyak ka sa trono mo, aron ang pusod, ang kasakit o kaulan. Sa grasya mo, nadawat ko pala ang ulan mo. Kiday ko ikaw sa bugos mo, kasing-kasing. Isip ako ang ugma, pagka matinodanon mo, kay gipadako mo ang tulong mo sa pangalan mo. Kay gipadako mo ang tulong mo sa pangalan mo. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa tinag-iisa bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.